katulad ng Diyos. Kailanman, Panginoon, hindi ka nagbabago. Ikaw ay noon, ngayon, at magpakailanman. Walang bagay, Panginoon, ang imposible sa iyo. Lahat ng pangako mo ay yes na yes, Panginoon, sa amin. Maraming salamat. Tunay na, Panginoon, napakabuti mo. Napakasarap umawit. Magsabi ng katotohanan. Magpahayag ng aming pag-ibig. Napakasarap, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na ang aming Diyos na sinasamba ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Laging nakalatag sa aming harapan ang iyong biyaya. Laging nakaabang ang iyong mga ang iyong pagmamahal, among Diyos. Lagi po kami, Panginoong, Lord, nasa matibay na pangahawakan, Panginoon, sapagkat, Ama, alam namin, Ikaw ay Diyos at walang katulad. Walang kailanman pwedeng pumantay sa iyo, Panginoon. At sa hapong ito, amang Diyos, dalangin namin na anuman, Panginoon, ang aming pag-aaralang salita mo, Lord, dalangin namin ng Panginoon ay ito'y galing sa iyo lamang. Ikaw lamang ang maitaas at, Panginoon, ikaw lamang ang mapapurihan. Salamat po, Panginoon, tunay nga, kasama ka namin at nandito ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen! 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 Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, walang tulugan. Amen. Praise the Lord. Alam nyo, nung inaawit po yung ating, yung kinakanta po natin, na ang pagpapala ng Diyos ay rumaragasa. Ako po'y napapaluha. Sapagkat tunay ang salita ng Diyos. Amen? Pag siya po'y nangako, hindi po nagbabago yun. Pag sinabi po niyang rumaragasa, raragasa talaga. Walang tigil. Parang batis. Kahit anong gawin ng tao, napigilan ng pagdaloy, dadaloy pa din. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Kaya po lahat ng nirecreate na lugar, hindi po nawawala yung pangambang baka lumindol. Kasi bakit? Meron pong tubig na dumadaloy. Ganun po ang Diyos. Pag nagmahal sa atin, walang katulad. Pag nagbigay ng biyaya, rumaragasa. Pag nagmahal, daig pa ang pag-ibig na walang hanggan. Amen? Hindi po ito telenovela. Ito po'y katotohanan ng buhay. Pag tayo po ay nakakay Kristo, ang buhay po natin ay punong-puno ng pag-asa. Amen? Kaya yung iba po nalulungkot. Sabi nung iba, bakit ako? Hindi pa ganun. Eh, mag-antay ka lang. Amen? Praise the Lord. Ngayong hapon po, tayo po ay bahayag ng salita para po sa hapong ito. Ang ating pong pastora ay kasalukuyang pong nasa ibang lugar at tayo po ay nabigyan po ng pagkakataong ipahayag o ipagpatuloy, no? Yung kanya pong mga sinasabi rito o ipinapahayag po dito at itinuturo sa atin. Amen? Alam nyo, sabi ko nga, kaninang umaga magpapatotoo sana ako. Pero sabi ko, mamayang hapon na lang, samantalahin ko dahil ako naman na magpipreach. Amen? Kaninang umaga talagang nagbababol po sa puso ko yung salitang rumaragasa. Amen? Nung 2017, actually nag-start po ito ng 2015, I was ready to retire. No? Gustong-gusto ko na po sana magretiro. Kasi matagal na ako sa kumpanya. No? I was, sabihin natin, nagtatrabaho ako sa loob ng 33 taon nung panahon na yon, 2015. 33 taon. Ang edad ko po ngayon ay 41. Ay, hindi, joke. Espiritu ng kasinungalingan. Ako po ngayon ay magpi-55. Nang 2015, ako po ay 53. Sabi ko, tama na. 52 ako noon. Sabi ko, tama na siguro, pwede na. Pwede na ako mag-retire. Kaya lang, dumating ang pagpapala. Amen? Kinausap ako ng boss ko, sabi niya, wag ka muna mag-retire. Kailangan pa kita doon sa kabilang planta.
So, siyempre, as a good soldier, sunod lang tayo. Amen? At siguro, sabi ng Lord, gagamitin pa kita. 2015, pinadala ako doon sa malayong lugar ng Tondo. Oh, pag sinabing Tondo, nanginginig yung iba dyan. Parang sabi, ay, lugar ng mga squatter yan. Lugar ng mga pusakal, lugar ng kung saan anong mga kasamaan. Amen? Kasi nababalita sa dyaryo at radyo, di ba, na ang Tondo ay napakagulong lugar. Pero, alam nyo, mga kapatid, ako po'y natutuwa na ipamahayag sa inyo ngayon na nung dumating po ako doon, ang laki na naging pagbabago ng lugar. Lalo na nung planta na yon. Marami pong nagpupunta roon, ang sabi nila, kasi yung pong planta na yon, ang pinakamatandang planta ng buong San Miguel. Ginawa po yung panahon pa ng, wala pang panahon ng Hapon. Kaya nung masira ng gera, nilipat. Pero matanda pa din. Buti na lang, bata akong dumating doon. Praise the Lord, di ba? Pagdating ko po doon, para kayong pumasok sa Bilibid Prison. Walang kabuhay-buhay. Walang kaganda-ganda. No? Kaya pala, ang dami nag-a-apply daw doon na mga magagandang babae at mga poging lalaki ang umaatras pag nakita na yung lugar. Amen? Malaki po ang ginawang pagbabago doon ng Diyos. Dahil po din sa akin. Amen? Ako po'y ginamit ng Diyos sa lugar na yon. Siguro lahat po ng karunungan na nadala ko mula nung ako po'y nagtrabaho, yun po'y nagamit ko doon. Amen? Lahat po ng mga magagawa doon, mga daily paid kung tawagin, lahat po sila ngayon ay monthly paid na. Amen? Sa loob lamang po ng 2 taon. Lahat po ng kapaligiran doon na walang saysay ay naging green ang lahat dahil lahat po tinaniman ko ng mga halaman. Amen? Tapos saan kayo nakakita, meron pong isang squatter doon na sa harapan ng planta nakatayo, karinderya. So ang ginawa ko po, kinausap ko yung may-ari at pinaalis ko. Sabi nung iba, baka bantaan ka, sir. Sabi ko, hindi. Kinausap ko siya. At ang pagkausap ko sa kanya ay may kasamang pagmamahal. Amen? Umiiyak siya sa akin. Sabi niya, sir, lahat po nang dumating dito mga boss, lahat po nang dumating dito ng mga manager, iniiyakan ko lang, hindi ako pinapaalis. Eh bakit po kayo pinapaalis niyo ako? Sabi ko, hindi ka pa nga umiiyak eh. Pero alam nyo, iba talaga mangusap ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos na babaguhin ka, babaguhin ka. Pag sinabi ng Diyos na pagpapalain ka, pagpapalain ka. 2017, no, wala pa pong ilang taon, bumaba yung pagiging manager ko. Amen? At pagkatapos nun, siyempre may mga lakip na blessing yan. May bagong kotse, may perks ng libreng gasolina, tumaas ang sweldo. Amen? Naputol po ba? Hindi. Rumaragasa. At ngayon pong 2018, sabi ko, I will expect more. Oh? Performance appraisal namin ng January, sabi ng boss ko, 1 ka. Dahil ang dami mong nagawa, 1 ka. Amen? Eh pag 1 ang grade mo, ang laki ng increase. Amen? Tapos yung planta namin, na dating hindi masyadong kumikita, ngayon po ay above 37% sa target. Anong ibig sabihin nun? May bonus kami. Amen? So, ganun po magpala ang Diyos. Amen? Yung iba hindi naniniwala. Nagkakaroon ng pagdududa. Amen? Kaya kung pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, napakarami pong tao na nagduda sa Panginoon ang nawalan ng kapangyarihan. Ang nawalan ng saysay ang buhay. Amen? Isa na dyan si Haring Saul. Kung babasahin nyo ang 1 Samuel, mula 9 hanggang 16, makikita nyo yung kasaysayan ni Saul, na siya itinangal na hari, pero hindi po nagtagal ang pagiging hari niya sapagkat siya po ay nagkulang. Amen? Nagkaroon po siya ng pagdududa. Actually, hindi ko na po nilagay dyan. Paki-plus ngayon, Brother Sam. Okay, ito po yung karugtong, ano? Ito po yung nauna yung aking masyado pong naging humakbang ako doon sa aking PowerPoint. Pero anyway,
Ito po ay karugtong laman. Kasi nung nakaraan, contending you for your harvest, yung po yung tinuro ni Pastora, na breaking the spirit of poverty. So ito po, tinagalog ko lang kasi kaninang umaga, Ingles. At ipinaliwanag po ni Pastora Mabel sa Tagalog. Ngayon po naman, Tagalog, ipapaliwanag ko sa Ingles. Hindi na kayo maniniwala dahil lagi ko niyang sinasabi. Amen? Pabuwag sa espiritu ng kahirapan. Nais ba nating buwagin ang espiritu ng kahirapan? Lahat po tayo, di ba? Amen? So, basahin po na, gusto kong basahin sa inyo. Ito po mga nilagay kong verse, pero ayoko nang basahin, masyado pong mahaba. Basahin na lang natin yung 1 Samuel na yun, kung saan ipinakita ng Diyos na kung ikaw ay walang pagtitiwala, ang lahat ng buhay mo ay mapapariwara. Amen? At kung ikaw ay walang pag-asa na tinitingnan sa buhay mo, talagang mawawalan ka ng pag-asa. Direct to the point. Kung wala kang inaasahan, wala ka talagang pag-asa. Amen? Yung paggising mo pa lang sa umaga, umiiyak ka na ng pag-asa, pumunta ka na lang sa, baka mabasa mo pa kung anong balaring na bagyo. Amen? Kasi yung iba nag-iisip pag umagang gising, kalungkutan na kaagad ang pinag-uusapan. Amen? Tuyo lang ang pagkain. Ano na kayang mangyayari? Mamaya kayang tanghali, anong kakainin? Di ka pa nga nag-uumagahan. Tanghali na kaagad pinag-uusapan. Oh? Masyado kayong warrior. Amen? Ang isang tao pong mapag-alala ay hindi naaalala. Amen? Wala pong buhay na dumarating. Laging malungkot. Amen? So, pag binasa po natin ang 1 Samuel, sabi nga 9 to 11, istorya ni Saul. Si Saul ay isang napakagandang lalaki, walang katulad, hinirang ng Diyos na hari, sapagkat nangihingi ng hari ang bayang Israel. Tama po? Nabasa niyo ba yun? Pagkatapos, siya inanoint. Pagka-anoint sa kanya, siya inutusan ng Diyos o inutusan ni Samuel na gawin ang mga bagay upang maipagtanggol ang bayang Israel. At ang sabi ng Diyos sa kanya, pag nakita mo ang mga Amalekites, lahat sila'y puksain. Lahat sila'y patayin. Walang ititira. Pero anong ginawa ni Haring Saul? Nung kanya pong lipunin ang bayan na yan, sabi niya dito sa verse 5, dumating si Saul sa lungsod ng mga Amalekita at nag-abang sa libis. Sabi niya. At sinabi ni Saul sa mga Kineyo, umalis na kayo, humuwalay kayo sa mga Amalekita, baka kayo'y puksain kong kasama nila. Alam ni Saul kung ano ito sa kanya, puksain. Amen? Ngayon, ano nangyari sa istorya na to, mga kapatid? Sabi doon sa verse 16, nang magkagayon, sinabi ni Samuel kay Saul, okay? Pinagalitan na ni Samuel. Kasi bakit? Nung pinatay nila ang mga Amalekita, nagtira sila ng matatabang guya. Nagtago sila ng mga malalaking hayop, no? Tapos, yung hari, hindi niya rin pinatay. Amen? So, ano ang meron siyang pag-iisip? Ito po'y pag-iisip ng kakulangan. Parang first time na makakita ng ganung guya, itinabi, itinago. Amen? Kaya doon sa kwento na yan, ito po ay senyales ng kakulangan. Amen? Kaya nagalit si Samuel. Ano sabi ni Samuel? Sinabi ng Diyos na hanggang ngayon na lamang ang iyong panunungkulan bilang hari. Ganun ang kasimple ang sinasabi. Aalisan siya ng karapatan. Aalisan siya ng kapangyarihan. Pinutol sa madaling panahon. At to cut the story short, nalaman natin na si Saul kasama si Jonathan ay namatay sa digmaan. Amen? Hindi nila nakita yung buhay na sagana. Nagkaroon siya ng tormenting spirit, si Saul. Nagkaroon siya ng mga alalahanin. Bakit? Sapagkat meron siyang senyales ng kakulangan. Meron siyang kaisipan na lagi siyang baka magkulang. Ganun ba kayo mag-isip? Baka magkulang ako. Pag ibibigay ko pa sa church ito, baka magkulang ako.
Baka pag pumunta ako doon sa gawain pag Wednesday, baka maubusan na ako ng oras. Magluluto pa ako. Ganun ba tayo mag-isip? Amen? So, tayo pong lahat, mga kapatid, alam nyo, hindi po natin pwedeng alisin sa buhay natin na meron talagang kahirapan. Ano naman po nating sabihin, walang kahirapan, sister. Hindi totoo yan. Meron po. Hindi po natin pwedeng alisin yan, lalo na sa bayang Pilipinas. Amen? Pumunta ka lang ng Tumana, makita mo, nandoon lahat ng kahirapan na makikita mo. Dikit-dikit ang bahay, yari sa kung anong gawa lang, halos 4 na kudrado lang ang metro ng laki, ay nakatira na ang 10 bilang na isang pamilya. Ganun ang kahirapan. Amen? Pero sa mga anak ng Diyos, hindi na yan uso. Wala nag-amen, wala nag-amen. No? Hindi na yan uso. Dati uso yung kahirapan sa buhay natin, pero nung tanggapin natin ang Panginoon, wala na yan. Sapagkat sabi ng Diyos sa John 10:10, dumating siya upang bigyan ka ng buhay na sagana. Amen? Kaya wag po tayo mag-iisip, ang hirap-hirap ng buhay. Mula maliit ako, mahirap na. Mamamatay na akong mahirap. Ikaw na lang. Ayokong mamatay ng mahirap. Hindi pampalibing, wala. Mga kapatid, baguhin na natin ang konsepto ng pag-iisip. Alisin natin sa isip natin yung kagaya kay Saul. Si Saul po, nung itinanghal na hari, dapat nagbago na siya. Kasi nung siya makapagpropesiya, sabi ng Biblia, na bago siya mula ulo hanggang paa. Nagkaroon ng pagbabago si Saul. Pero bakit bumabalik? Bakit bumabalik ang kaisipan ni Saul? Sapagkat nandoon ang espiritu ng kakulangan. Amen? Next slide, bro. Ito po, tingnan natin ito mga kapatid. Ito yung mga salita ng Diyos laban sa kahirapan at pangako patungkol sa katagumpayan at kasaganahan. Mga verse po ito na dapat nating tingnan at pag-aralan. Amen? First slide. Sabi niya dyan sa 2 Corinthians 8:9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesus Kristo na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha. Amen? Alang-alang sa iyo. Yung mayaman na si Jesus ay naghirap upang ikaw ay maging mayaman. Amen? Sabi niya dyan, upang sa pamamagitan ng kadukhaan ay maging mayaman kayo. Amen? Sino yan? Sino ba yung kayo? Tayo. Ako lang? Tayo. Diba? Kaya nga kayo kayo. Hindi yan patungkol sa Panginoong Hesus, kundi patungkol yan sa kanyang mga anak at mga kapatid at mga kaibigan katulad natin. Tayo yan. Amen? Second slide, bro. Sabi niya, ang abang taong ito'y dumaing at ang Panginoon sa kanya'y nakinig at iniligtas siya sa lahat niyang mga ligalig. Amen? Kung tayo po ay nagugulumihanan at naliligalig sa bawat bagay na nangyayari sa buhay natin, tumawag lang tayo sa Panginoon. Amen? Alam nyo, ito lagi ko pong sinasabi ever since nung nasa Pandakan, nung tayo po'y nagkaroon ng Panginoong Jesus sa buhay natin, nagkaroon ka na ng hotline. Yung cellphone na walang hanggan ang load. Amen? Hindi nauubusan. Kung may unli text at unli ang smart, unli call ang smart at globe, sa Panginoon, unli. Amen? Isang tawag mo lang, sasagutin ka ng Lord, anak, bakit? Ngayon ka lang tumawag, ang dami mong load. Amen? Kaya, wag po kayo mag-alala. Maputulan ng lahat ng linya ng telepono, ang telepono ng Lord, buhay na buhay para sa iyo. Amen? Next slide po. Sabi niya, ngunit mamanahin ng maamo ang lupain at masisiyahan ang kanyang sarili sa lubos na kasaganahan. Amen? Angkinin nyo yan. Sabi nga ni
Sister Nancy, akin to. Di ba? Kaya itong taon na to, sabi ko, akin to. Lahat ng pagpapalang ibibigay ng San Miguel, akin. Gahamang ka naman ba? Hindi. Gustong-gusto ng Lord yun. Na inaangkin mo ang pangako niya. Amen? Parang yung ninang ninyo sa binyag. Sino bang may ninang sa binyag? No? Yung mga sponsor ninyo sa kasal. Sino bang may mga ninang? Ang mga ninang po ba, pag may binigay, hindi nyo tatanggapin? Magagalit sa inyo yun. Oh? Kahit hindi ninang, pag nagbibigay sa inyo, hindi nyo tinanggap, magagalit yun. Oh? Kasi bakit hindi nyo tatanggapin ng regalo? Ang Diyos, sabi nga kanina umaga ni Pastor Robel, merong humigit kumulang 7,000 pangako ang Diyos. Kahit araw-arawin mo yun, hindi mauubos, times 2. Ilang araw lang sa loob ng isang taon? 365 days. Kahit mag-overtime ka pa ng 8 hours, hindi mauubos yun. Amen? Yung iba, overtime ng overtime, overtime ng overtime. Oh? Pagdating ng sahod, babayad utang lang. Amen? Bakit? Doon nakatingin sa pwedeng ibigay ng tao. Amen? Alam niyo, bahagi po ng aking pagkikwento ngayon. Kahapon, yung mga kasamahan ko po before, nung ako po nag-start sa San Miguel, that was 1982. Yung iba pong mga kaibigan ko, tinawagan ako nung, hindi ka pa pinapanganak. 2 years old ka. Tatrabaho na ako sa San Miguel, 2 years old ka lang. Tinawagan ako nung Friday ng hapon, sabi sa akin, pare, baka pwede kang sumama. Amen? Sabi ko, saan? Sa Pampanga, dadalawin daw namin yung isang kaibigan namin doon na nag-retire na last year. Sabi ko, sige, total, umaga naman yan, by lunchtime, uwi na ako. So, sabi niya, sige, pare, magdadala na lang ako sa sakyan ko para hindi na ako palautin ng oras. Kasi pag sumabay ako sa kanila, kung gabi sila uuwi, gabi na rin ako. Paano yung preparasyon ko, di ba? So, sabi ko, umaga ako pupunta. Pagdating ko doon, pagkakita nila sa akin, sabi nila, pare, parang wala kang pagbabago. Kasi parang hindi ka na yata nagkakaroon ng pagkakataon na humahawak ng torno. Kasi tornero po ako ako po'y lumaki sa machine shop. Nag-umpisa ako magtrabaho bilang machinist. Noon, talagang pag naligo kami at kulay puti ang damit namin, pagkatapos po nun, pag pinagpawisan kami, kulay kalawang na yung damit ko. Ibig sabihin, bumaon sa katawan ko yung pawis. Amen? Nung makita nila ako, sabi ko, alam ninyo, hindi kasi dapat kayo umaasa sa ibibigay ng San Miguel. Dapat ang lagi niyong asahan, yung ibibigay ng Diyos. Amen? 24 hours, nagtatrabaho ka. Ano pa nga talagang gagawin sa'yo? Mangunguluntoy ka talaga. Diba? Ang init-init ng pabrika, kung yung halaman nilagay mo sa mainit, nangunguluntoy, yung katawan pa kaya ng tao. Amen? Hindi, sabi sa akin, pare, naiba lang ang linya mo. Nasa opisina kasi. Kaya malamig ang mo doon, naka-aircon ka, sabi sa akin. Sabi ko, hindi. Isa lang ang bahagi ko sa inyo rito, sabi ko, may Diyos kasi na magpapaganda sa atin. Amen? Tawanan ng tawanan, masayang masaya. Kaya nung umuwi ako, sabi ko, iwan ko na kayo. Mahaba pa ang biyahe pabalik ng Maynila. Alam nyo, ito lang ang sinabi nila sa akin. Pare, masarap pala yung mga sinasabi mo. Hindi nila masabing may Diyos di ba? Pero tayo, malayang sinasabi natin dahil totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos. Amen? So next slide, bro. Sabi niya, ang bawat may takot sa Panginoon ay mapalad. Sa kanyang mga daan ay lumalakad. Kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay. Ikaw ay magiging masaya at ito'y magiging mabuti sa iyo. Amen? Ang asawa mo'y magiging gaya ng mabungang puno ng ubas sa loob ng iyong tahanan. At ang mga anak mo'y magiging gaya ng mga puno ng ulibo sa paligid ng iyong hapagkainan. Amen? Ibig sabihin, ang pamilya mo ay magiging masaya sapagkat may Diyos.
Nung nagkakasal si Pastor Ses, nung nakaraan, sabi nga niya, tumitibay ang bahay, mag-asawa, kung may Diyos sa kanilang kalagitnaan. Amen? Nasa atin na yon. Hahawakan na lang natin. Magiging matibay tayo doon. Amen? Next slide, bro. Sorry, medyo anuhan nyo ha, pero gusto ko kasing mabasa ito sa inyo para mamaya, pag pinag-aaralan na natin yung kabuuan ng ating pong pag-uusapan ngayon, makita na natin, talagang mabuti ang Diyos. Amen? Sabi niya, ang sumusunod sa katwiran at kabaitan ay makakasumpong ng buhay, katwiran at karangalan. Amen? So next slide, bro. Minamahal aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ng iyong kaluluwa. Amen? Napakaganda niyan dahil ibig sabihin mga kapatid, tayo ay kasama ni Kristo. Nung tinanggap mo ang Panginoong Yesus, nasa iyo ang kaluluwa niya. Nasa iyo ang espiritu niya. Amen? Magkaisa na kayo. Sabi nga, para kayong pinagsama ng panahon. Pinagtibay ng isang sitwasyon na walang makakagupo sa inyo. Amen? Kayo yan. Ikaw at si Kristo. Amen? Dulog na ba kayo? Ha? So next slide, bro. Sabi niya, silang nagnanais na ako'y mapawalang sala ay sumigaw sa gagalakan at magsaya. At sa tuwin ay sabihin, dakila ang Panginoon na nalulugod sa kapangyarihan o sa pakanan ng kanyang lingkod. Amen? Kung kayo po ay masaya at maganda ang buhay, mabuti ang kalagayan, nalulugod ang Panginoon. Pero kung kayo'y punong-puno ng kapigatian, namimigati din po ang Diyos. Amen? Kung punong-puno kayo ng problema, na parang saklob-saklob sa inyo ang lahat ng mundo, namimigati ang Diyos kasi hindi yun ang buhay na gusto niya. Amen? Ang buhay na gusto niya ay masaya at marangyang buhay. Amen? Kaya kung ikaw po ay nandiyan pa sa buhay na yan, ng kahirapan, ng problema, ng lahat ng bagay, kapatid, baka kailangan mong ma-renew. Amen? Amen? Parang, papagalitan na ba kami? Hindi. Sinasabi ko lang po ang katotohanan. Amen? Alam nyo, pag lagi kang masaya, maganda ang itsura. Kaya yung sumasayaw si Nancy kanina rito, pag ito talaga ang nag-ano sa hapon, nagpe-praise lead, para tayong nasa alapaap, masayang-masaya. Parang si Sister Tina rin yan sa umaga. Super! Ang tawag namin doon, napaka-energetic. Madadala ka. Full of energy. Amen? Kaya sa bahay, dapat tayo yung full of energy pagkagising pa lang natin. Yung pagmulat ng yung mga mata, nakatawa ka na. Di ba? Hindi yung pagmulat ng mga mata mo, asan yung susutin ko? Hindi mo hinanda nung gabi, tapos maninisi ka. Di ba? Gusto mo pala ng tuyo, hindi ka bumili nung gabi. Naghahanap ka ngayon, madaling araw. Problema pa ngayon ng asawa mo at ng mga anak mo dahil nag-uumpisa ka ng isang bagay na hindi maganda. Tayo pong mga anak ng Diyos, paggising pa lang sa umaga, tayo na ang nagbibigay kulay ng buhay. Amen? Amen? Kung pula ang binuksan mong kulay, maghapon niyan pula. Oh? Laging naka-stop, walang kabuhay-buhay. Pero pagka nasa blue ka, alapaap ka, baby. Oh? Di ba? Okay ba yun? Next. Ano ang salitang kahirapan, mga kapatid? Bigyan natin ng panuntunan na ngayon, yung salitang kahirapan. Sabi niya, ang salitang kahirapan ay tumutukoy sa kalagayan o katayuan ng isang tao na walang isang halaga ng mga pag-aaring material o salapi. At maraming mukha ang kahirapan. Maaring ito'y pang-ekonomiya, okay? Patungkol sa politikal o pang-sosyal. Amen? Hindi yung sosyal na babae yan, ha? Yan po ay lipunan.
Yan ang muka ng kahirapan. Sabi niya, walang pag-aaring material. Ang mga anak ng Diyos, punong-puno ng material. Hindi na magkasya sa garahe ang mga sasakyan. Amen? Tumatawag ang bangko at sabi, wala na pong, sobrang na po kayo sa 40,000, sa 400,000, okay lang po ba? Hindi na po sagot ng insurance. No? Naka-receive na ba kayo ng mga ganong tawag? Pasensya na po ang aming pong maximum na ini-insured lang ay ganitong halaga. Sobra-sobra po ang pera nyo. Huh? Pwede po ba namin kailokin ng negosyo? Si Nancy yata naalok na ng ganon. Huh? Di ba? So, dapat po ganon tayo. No? Meron tayong mga material. Ngayon, alam nyo, ang mukha ng kahirapan ay saysay lang yan ng buhay. Huh? Sabi nga nung iba, brother, yung kahirapan talagang hindi na mawawala yan, tunay na hindi mawawala ang kahirapan. Pero tayo, bilang mga Kristiyano, wala na yan. Amen? Inuulit ko lang kanina, sinabi ko. Next slide, bro. Ano ang salitang kahirapan? Sabi niya, ang salitang kahirapan ay pag-uugali ng ating puso. Amen? Minsan, amen, sinasabi kasi natin na mahirap lang ako. Wala naman akong kaya. Sino nagdedeklara? Sino nagsasabi nun sa'yo? Di ba, ang unang makakapakinig ng sinasabi mo ay ang tenga mo. O, sige nga, sabihin nyo sa akin, yung sinasabi ko ba ngayon, naririnig nyo kagad o naririnig ko muna? Di ba? Kaya may mga ano yan eh. May mga ang tawag dito, bro. May return, no? Lahat ng sasabihin mo na galing sa puso mo, nagdidikta ng buhay mo. Pag sinabi mong mahirap ka, mahirap ka. Amen? May power ang spoken word, tama? May kapangyarihan yan. No? Kaya, dapat, paggising mo sa umaga, dinideklara mo na, mayaman ako. Madami akong pera. May bahay akong maganda. Tapos titingin doon sa butas-butas nga eh. Nakahiga nga ako sa karton eh. Sasabihin ko mayaman, nagdududa ka. Nagbabago ang ng puso mo. Kaya yung pag-uugali, yung attitude, dapat yan ang baguhin natin. Amen? Kaya kami sa opisina, pag nagre-rate kami ng tao, nagbibigay kami ng grado, hindi namin tinitingnan kagad yung kanyang performance. Magaling ba to? Magaling nga, askad naman. Walang kaibigan. Magaling nga, pero hindi naman nagbibigay ng kagalingan. Hindi marunong mag-share. Attitude pa lang, laglag na. Kaya pag nagreklamo sa akin, bakit po ako 3? Baguhin mo ugali mo. Para maging 1 ka. Di ba? Alam nyo, minsan kasi tayo, para tayong mga, alam nyo yung palabok, yung maraming halo, wag na nating halu-haluin. Direct to the point. Para yung tao, nagigising. Ha? Wala namang, alam nyo, pag hindi natin binago ang mga kaharap natin, parang wala tayong bilang. Bakit pa tayo naging anak ng Diyos kung hindi natin marunong itama yung mali? Diba? Kung ikaw tinama ng Diyos, dapat itama mo rin yung kausap mo na mali. Sabay pag-ibig ng kaunti yun. Baguhin mo ugali mo. Sa susunod, pag nagbago ka, hindi lang 1, excellent ka pa sa akin. Kasi magaling ka talaga. Doon papasok yung tinatawag na pagpapahalaga sa Kanya. Magaling ka, pero hindi ka kasi marunong magturo. Kaya maraming galit sa'yo. Baguhin mo yung ugali mo. Ayusin mo yung pakikisama mo. Oh? Pero in the beginning, kailangan may panggulat ka na. Ganon din sa dyablo, ginugulat yan. Lumayas ka dito, hindi ka namin kailangan ng kahirapan na wala sa bahay na to. Pwede mo sabihin, ang kahirapan wala sa bahay na to. Dyablo, umalis ka. Pwede bang ganon? Dapat meron tayong authority. Kaya tayo nilalagay ng Diyos doon sa kalalagyan natin dahil gusto niya may authority tayo. Amen? So,
lahat ng idideklara mo, pasok yan sa isip at puso mo. Kaya tama na ang pagdideklara ng hindi maganda sa buhay. May sakit ako. Ano ngayon, doktor ka ba? Diba? Ang doktor, pag sinabing may sakit ka, sabi mo, Dok, may sakit ako pero magaling na ako. Dahil may Diyos na nagpapagaling sa akin. Lagi tayong dapat may mabuting salita. Alam nyo, maraming kwento, pero ayokong maghaba ng kwento dahil baka hindi ako matapos. Amen? Pangalawa, ang kahirapan ay kawalan o pagsasara ng ating puso sa pananampalataya. Amen? Alam nyo, tayo ang magbubukas ng durungawa ng langit. Tayo rin ang magbubukas ng pintuan ng langit. Sa lahat ng sasabihin natin at pananampalataya, ang Diyos gagawa. Pag nanampalataya kang may darating na pambayad ka ng ilaw, panampalatayanan mo't hawakan. Amen? Amen? Pag nangangarap ka ng promosyon o nangangarap ka ng magandang bahay, panghawakan mo. Hindi yung, nangangarap ako magkaroon ako ng sariling bahay. Pambili nga ng pako, wala ako. Alam nyo, wag nyong gawin na parang tinitwist nyo yung salita ng Diyos. Diablo may gawa nun eh. No? Ginagawa ng Diablo, binabago niya ang magaganda. No? Pero tayo, dapat panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Amen? Next slide. Ito, mga uri ng kahirapan. Lubos na kahirapan at relatibong kahirapan. Amen? Yung lubos na kahirapan, ito yung patungkol doon sa estado ng buhay natin. No? Halimbawa, nagkaroon ka lumaki ka sa isang pamilya o pinanganak ka sa isang pamilya na talagang isang kahig, isang tuka, yan ang estado ng buhay mo. Pero pwede bang mabago? Pwede magbago? Pwede, di ba? Kami po yung lumaki rin sa hirap. Pag kinikwento ko to sa mga anak ko, ay maniwala. Kumakain kami isang beses ang araw. Kaya pag kumain kami, dapat kumain ka ng kumain. Huwag kang yung parang kimi. O, kasi kinabukasan, wala ka ng kakainin. Para makapagsuot ako ng sapatos na bago, pinaglumaan ng kapitbahay ko. Yan po ang buhay namin noon. Amen? Kaya bawal masunog ang kanin. Mahalaga ang isang butil. Amen? Pag nahulugan ka ng kanin, pupulutin mo yan at kakainin. Kaya ang plato namin noon pwede nang hindi hugasan. No? Said na said. Amen? Totoo po yun. Kaya ang pusa galit. Kasi kahit buto, wala siya. Ganun po ang buhay. Pero binago ng Diyos. Hindi po kami nang humawak dun sa mahirap na kaming pinanganak, mamamatay na kaming mahirap. Hindi po. Nagkaroon ng pagkakataon, mag-aral. Kaya yung mga kabataan po ngayon, kung kaya kayong pag-aralin ng magulang nyo, huwag kayong tumigil, mag-aral. Amen? Yung iba, pinag-aaral, ayaw mag-aral. Kami noon, ayaw na kaming pag-aralin, pero gusto pa rin namin mag-aral. Paanong paraan? Magsikap. Gigising ng maaga, pupunta sa palengke, makikibuhat ng mga buhat na matanda, mabigyan kang 25 centimos, ayos na. Meron ka ng pamasahe. Kasi ang pamasahe po noon, nung panahon ni Nancy, 5. Ha? 50 ba? Huh? Tapos, para makapasok sa pag-aaral, kung kailangan maglakad, maglalakad. Ngayon, ang lapit lang ng bahay mo sa church, tricycle. Pag wala, tinatamad ka ng magsimba. Walang tricycle. Maglakad ka, maaga ka palang pumunta ka na. Aabot ka. Di ba? Next, relatibong kahirapan. Ito po yung isang kondisyon ng tao. No? Hindi sapat sa kanya ang kanyang kinikita. Kaya baon sa utang. Hindi sapat ang kanyang kinikita, gastos ng gastos. Amen? Sabi ng lola kong in-check, kung kumita kang 25, gastos kang G's. Yung 5, tago mo sa bangko. Yung G's, abang mo, baka may gastusing iba. Dapat po, ganun tayo. Dito, kumita ng
Magkano ba minimum wage ngayon? 502. Kumita ng 502, ginastos 700. O ngayon, saan nanggaling yung difference na 198? Inutang. Credit card pa. Diba? Kaya nauso City Jail. Kasi may Citibank. Exact. Tawa na tao si Nancy. Okay? Next, sister. Next, bro. Ano ang espiritu ng kahirapan? Okay? Medyo lumalapit na po tayo sa pagtatapos. Siguro mga 2 oras pa. Sabi niya, ang espiritu ng kahirapan ay isang muog. No? Isang muog na itinatag ng kaaway upang tayo ay mailayo sa ating paglakad sa kapunuan ng katagumpayang natamo para sa atin ni Kristo mula sa krus. O ang biyaya na namana at naipangako sa atin ng Diyos. Amen? Kung sabi nga, kung iisipin natin maigi yung kinanta natin, rumaragasang pagpapala ang ibinigay na ng Diyos. Sasabihin ng dyablo, hindi totoo yan. Walang kwentang pangako yan. Ha, 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 ha. No? Ikaw mga maniniwala ka naman, oo nga. Kahit nga pambili ng pandesal, wala. Tapos nagtaas pa, bumaba pa yung tax reform na yan. Paano na kami? Tumaas pa ang sugar, hayaan mo na yon. At least, hindi tataas ang sugar mo. Diba? May bentahe yun. Diba? Bawal ang Coke. Huwag ka na mag-inom ng Coke. Huwag ka na rin uminom ng matamis na juice. Yung isang sachet, dati sabi ng wife ko, yung isang sachet dati 7 pesos, ngayon daw 15. Tumaas. Sabi ko, walang problema yan. Marami naman tubig. Haluin mo na lang. Diba? Less sugar, less mistake. Kasi iba, sugar ng sugar. Tapos pagka nagkaroon ng sugar, Brad, nagme-maintain na ako kasi mataas ng sugar ko. Kasalanan mo yan. Kaya ako, sabi ko, nung nag-uusap kami ng mga kaibigan ko, sabi ko, alam nyo, walang sakit na minana. Nakaugalian lang yung sakit. Kasi yung kinakain ng nanay, baboy. Yung kinakain ng tatay, baboy. Ano kakainin ng anak? Isda? Baboy din. Tama. So hanggang lumaki na sila, hanggang lumaki, pare-pareha sila. Kaya minana ko kasi sa tatay ko. Hindi mo binago ugali mo. Amen? Dapat binabago ugali. Amen? Tapos sabi niya, ang espiritu ng kahirapan daw ay isang tiyak at isang estratehikong balakid mula sa kaaway upang mailayo tayo sa ating pag-unlad at pagkakaroon ng buhay na sagana. Sabi ng Bible, ang dyablo hindi tumitigil yan. Kahit nga si Kristo tinutukso eh. Ikaw pa. Ikaw pa ang hindi niya tuksoin. Amen? Kung wala kang pambayad ng kuryente, huwag kang patukso na umutang sa Bombay. Lalo kang mababaon. Okay? Ipag-pray mo, Lord, gumamit ka ng kapatiran. At para may magbigay sa akin ng pambayad ng bayad ng ilaw. Pero next time, Lord, hindi na po ako mag-iilaw. Para wala pong bayaran. Nancy, tawa ka ng tawa. Oh, next time, siyempre pag sumikapan nyo naman, huwag nyo namang iasa sa kapatiran. Magsikap. Sabi nung iba, paano sister? Paano bro? Ang pera ko 500 lang eh. Paano kung inenegosyo? Madali lang po. Bumili ka ng 2 tiklis ng saging. Magkano halaga? 2 piso isa. Tuhugin mo, ihaw mo ngayon, ibenta mo ng 5. Kumita kang 3 piso. Yung 500 mo, magiging 1.5. Kasi times 3. Ganun po magnegosyo. Huwag niyong tingnan malaking puhunan. Sabi nga ng inchik, liit kita, okay na. Kasi liit mata. Pero yung bagay po na dapat itinuturo ng Diyos, binibigyan natin ng halaga. Amen? So, ang sagana po ng buhay ay nasa atin. Kaya wag nating intindihin ng dyablo. Bubulong lang yan, pero walang magagawa. Gaya lang siya ng isang leon, pero walang ngipin. Amen? Next slide.
Ang espiritu ng kahirapan ay isang pinakamalaking pandaraya at panluloko. Bakit? Bakit po? Ang tao kasi gusto instant. Instant yaman. Instant promotion. No? Kaya pag tinanong ng officer, anong gusto mong trabaho? Kahit ano, sir. Kahit ano. Samantalang may pinag-aralan ka. You can demand a position. Amen? Kaya pag nilagay nyo doon sa ano nyo, sinasabi ko po sa inyo, HR manager po ako, kaya sinasabi ko sa inyo to, pag nag-a-apply kayo ng trabaho, ilagay nyo doon anong desired position? Accountant. Ano ang second position? Accountant. Huh? Anong third choice? Accountant. Accountant ka, board passer ka, ba't bumababa ka sa linya mo? Di ba? Kaya sasabihin, may interview ako, sabi ko, bakit ka umalis doon sa dati mong trabaho? Auditor ka doon. Sir, kasi medyo nahihirapan po ako sa oras. Ang hirap ng trabaho ng auditor, sister, di ba? Oras, kalaban mo dyan. Sabi ko sa kanya, so ano ngayon? Okay ba sa'yo dito sa accounting office namin? Yes, sir, accountant naman ako. Right, sinabi mo. Accountant ka, dapat sa accounting office ka. Okay? Ako lang ang machinist na napunta ng HR. Ako lang yun. No? Pero ikaw, dapat panindigan yun. Panindigan nyo po. Huwag po kayong papayag na linlangin ng dyablo. Pag sinabing ng Diyos, masaya ang buhay. Pag sinabi ng dyablo, hindi. Masaya ang buhay dahil si Kristo nagsabi niyan. Amen? Ang tao kasi higit sa lahat, mga kapatid, nais instant. Ang sarap uminom ng brood. Oh, ayaw maghirap. Nung araw, para makatikim kami ng kaping masarap, magdidikdik ang nanay ko ng bigas at isasangag. Oh, gamot sa sakit pa ng tiyan. Ang sarap nung sinaing na bigas, ng ginisang bigas at ginawang kape. Oh, lalagyan mo lang ng konting asukal. Nung kasi, libre asukal nun eh. Yung bao. Di ba? Ngayon, asukal, mahal na kaya konti na lang. Ngayon, lahat instant. Instant coffee, instant mami. Hindi, tamad na kayo magluto tuloy ng pansit kanto na masarap. Gusto nyo, yung may instant baby pa daw. Oh? May instant married pa. Oh? Sa lahat ng instant, mga kapatid, merong effect yan na hindi maganda. Hindi po ako dietitian, hindi po ako nurse na kagaya ni Sister Tina, pero lahat po ng instant may impact at hindi magandang bagay sa katawan. Pero sa Panginoon, pwedeng instant yaman. Amen? Parang si Pastor Ayan, pinamanahan. Oh? Di ba? Kinikwento ko yung buhay ni Pastor Ayan. Oh? Kaya yung iba po, sumasalang kahit illegal. Oh. Sabi nga ni Pastor Mabel kanina, mahilig sa kasino, sugal ng sugal. Tanungin ko kayo, sinong yumaman sa sugal? Ang yumaman sa sugal, yung kapitalista. Yung mga nagpapautang sa kasino. Yung mga nakaabang doon. Na pag naubusan ka na, Brad, meron ka bang kotse? Sanla mo? Ito, 50,000. Di naubos. Sasabihin ngayon, Brad, 50,000 pa para makabawi ka. 50,000 pa ulit. Pagtapos ng araw na yon, naglalakad kang pauwi kasi wala ka ng kotse. Nakuha na niya. Pipirma ka lang ng deeds of sale. Tapos na. Ganun po ang trabaho ng mga kapitalista sa loob ng kasino. Amen? Nawala ang weteng, pumalit STL. Ganun din yun. Dalawang kombinasyon ng numero, ang tama mo, 20 pesos sa umpisa hanggang 100. Tatayakan 2 piso, tatayakan ng 20, tatama ng malaki. Pero ang tanong, hanggang kailan? Tatayakan ng loto ngayon, dinadaya ka lang yan. Oh? Pag lumaki na yung taya ng loto, nakita nyo ba sa dyaryo kung sino tumanggap? Sinabi lang may nanalo, pero nakita nyo? Wala. Kasi baka ma-hold up. Yun ang rason nila. Di ba? Pero hindi totoo yun, mga kapatid. Kasi sugal yan eh. Pag sinabing sugal, may risk. Pag sinabing sugal, hindi ka sigurado. Kaya wag kang sumugal.
Amen? Pero hindi ko sinasabing wag kayong wag kayong matakot na meron pong risk talaga ang lahat ng bagay. Totoo po yun. Pero yung paglalaro ng sugal, wag niyong pasukin. Wala kayong mapapala. Kaya sabi nung iba, kung galit ka sa kasama mo, turuan mo magsugal para maubos ang pera. Amen? Yun po ang sinasabi nila. Amen? Next slide. Ito po, winika ni Solomon. Sabi niya, mauubos ang kayamanang nakuha sa madaling paraan, ngunit siya'y unti-unting nagtitipon ay madaragdagan. Amen? Mag-impok ka lang. Huwag kang gumastos ng sobra. Hindi pagdating ng sweldo, nasa mall ka na. Amen? Magtira ka. Amen? Then, ang taong tapat ay sasagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay tiyak na parurusahan. Amen? Alam niyo, ang pagpapala ng Diyos ay may kalakip na kasiyahan at katuwaan. Amen? Pero ang bigay ng dyablo ay may kalakip na sumpa at pighati. Amen? Kaya yung mga drug lord, mga gambling lord, marami po akong kakilalang gambling lord, hindi po sila nagtagal. Drug lord, hindi rin. Pero ang Lord of Lord na si Jesus, nagtagal. Amen? So lahat ng Lord hindi nagtatagal maliban kay Jesus. Amen? Next slide. Ano ang dinudulot ng espiritu ng kahirapan? Una, naglalagay ng tabing yan, mga kapatid, para hindi mo makita ang katotohanan. Amen? Pagising mo sa umaga, para kami takip dito, kasi nga, punong-puno ka ng muta. Punong-puno ka ng pag-aalala. Oh, bago ka matulog, alalang-alala ka na. Ano kaya ang bukas? Ayan. Naglalagay ng tabing sa mata mo. Pagdating ng gabi, refresh nyo na sarili nyo. Tama na ang problema. Hanggang 8 hours ka lang. Okay? Parang yung trabaho yan. From 7:30 to 4:30, yung po ang time ko. Pag uwi ko, wala nang trabaho. Bakit ko po problemahin ng bagay na tapos na? Amen? Ang tingnan mo yung bukas. Anong meron bukas? Paghandaan mo. Matulog ka na mahimbing. Kaya ang tao nagkakasakit kulang sa tulog. Amen? Bakit ba napunta tayo sa tulog? Huh? Tayo napunta sa tulog. Okay. Parang gusto na kasing matulog ng tao. Sabi ni Nancy kanina, ang aga-aga, sabi niya, bakit kaunti lang ang tao, ang sarap kasing matulog. Kaya naalala ko yung tulog. Anyway, second, naglalagay po ng takot sa puso ng isang mananampalataya yan. Amen? Wala pong deklarasyon ng kaaway na mabuti. Laging may kalakip na takot yan. Amen? Anong panangga mo dyan? Salita ng Diyos. Pag sinabi ng dyablo, may sakit ka. Ang sasabihin mo, sabi ng Bible, sa salita ng Diyos, ako'y pinagaling na. Amen? Mahirap ka. Ang sabi ng Bible, ako'y pinayaman na. Amen? May problema ka. Yes, but my God will make a way for me para malusutan ko yung problema na yan. Ang dami pong sagot. Parang mga anak yan. Ang daming katwiran. Ang dyablo, ang dami rin kapahamakang gusto sa atin, pero ang daming sagot ng Diyos. Sobra pa ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Next, nagnanakaw sa ating mga pangarap at ambisyon sa buhay. Parang si Tricia. Sabi ko, anak, anong gusto mo pagtapos mo ng senior high school? Sabi niya, Dad, gusto ko maging accountant. Sure na. Tapos sabi ko, sige. Kakausapin niyo muna. Sabi niya, kasi gusto ko maging katulad ng tita. Yung tita niya kasi, medyo tumaas ng konti, magandang-maganda ang buhay dahil accountant. Sabi ko, sige. Di nag-exam sa Lasal. Sa Lasal, ang course, 2 courses yung nakuha niya. Human Resources, major in accounting. May ganun palang course. No? Hindi ko alam yun. No? So unfortunately, sabi sa kanya, medyo quota course,
Baka gusto mong pumili ng ibang course. So, inaayos niya. Kagabi, kumuha rin siya sa UST. Kagabi, sabi niya, Dad, tuwan-tuwa ako. Kasi first choice ko, pumasa ako sa UST. Accounting course. So, pag kinausap nyo, baka magbago. Baka pag kinausap ng mga accountant natin dito, magbago. Pero alam nyo, ako kasi, hindi po seasonal ang accounting. Ang accounting po'y habang panahong kailangan ng kumpanya. Kaya kung kaya nyo rin lang pagtiyagaan, kagaya po ng mga accountant natin dito, ang accounting, yun po ang kunin nyo, mga kabataan. Kasi hindi siya kumukupas. Lagi po siyang kailangan. No? Sila lang daw kumukupas. Amen? So, kaya yung ambisyon mo, pag sinabi mo, ambisyon ko to, panghawakan mo. Huwag ka magdili-dali. Amen? Alam nyo, ang Diyos kahit na hindi mo ambisyon, kahit pagkayan ay gusto niya, ibibigay niya sa'yo. Amen? Kung taasan man yan ang ambisyon mo, yes and amen. Amen? Ang diablo ayaw niya maabot mo yan. Nakita niyo mga Israelita? Nakalabas na nga ng Ehipto. Tagumpay ng buhay yun. Pero anong sabi nila habang naglalakad sila? Papatayin mo rin lang pala kami sa ilang. Sana binalik mo na lang kami sa Ehipto at doon na lang kami namatay. At least doon may kinakain kami araw-araw. Utak, kahirapan ang nasa isip. Hindi nila tinignan na sa paglalakad nilang yun, merong isang lugar na sagana ng pulot-pukyutan at lahat na matatabang bagay sa lugar na pupuntahan nila. Hindi nakita ng mga Israelita yon. Kaya tayo mapalad. Dahil tayo ngayon ang mga bagong Israelita na nakahandang ibigay ng Diyos ang kanyang pangako. Amen? Next. Ipinapakita sa atin na ang ating mga pangarap ay imposible at walang pag-asa. Naniniwala ba tayo doon na wala tayong kapag-asa? Tumaas man ang tax, magtaas man ang presyo ng bilihin, tumaas man ang presyo ng gasolina, so what? Wala naman ako sa sakyan. Diba? Namamroblema. Tumaas na naman. Nakikibaka pa. Paglaban. Ibagsak. Ganyan, no? Sumisigaw. Ibaba ang presyo ng gasolina. Tanungin mo, may kotse ka ba? Wala. Sabi, alam nyo, walang magbabago. Kung tumaas man yan, ang Diyos itataas ka din. Amen? Kaya kanina, pataas ng pataas. Paangat ng paangat. Amen? Yung mga hindi tumataas, bumili kayo ng sapatos na kagaya nung kay Sister Mako, tataas kayo. Okay? Pataas ng pataas ang buhay ng Kristiyano. Tumaas man ang gastusin, nakaibabaw lang tayo. Okay? Nakikita natin na nahihirapan ng bayan ng Pilipinas, pero may mga anak ang Diyos na nandito sa Pilipinas, hindi niya hayaan yun. Amen? Next slide. Iginugo po tayo sa mamagitan ng pagpapaalala sa atin sa mga kamalian natin sa nakaraan. Lagi yan. No? Paano ka naman magiging maunlad, sister? Palpa ka nga doon sa nakaraan. Nagnegosyo ka nga, bagsak. Hindi na nagbabago yan. Lagi ka nang babagsak. Ganyan lang yan. Yun ang bulong ng diablo. Kung pinanghawakan ko yun noon, hindi sana naging maganda ang buhay. Amen? Ilang beses kami sumubok sa negosyo mag-asawa. Pero alam mo, sabi ko, Lord, marami na kaming natalo. Halos maubos ang puhunan. Pero may pinananampalatayanan ako. Mahal mo ako at hindi mo hahayaang maghirap ang buhay ko. Amen? Naglalakad kami, nakakita kami ng isang lugar. Salamat dahil may mga impluensya yung mga kapatid natin na naunang nagnegosyo ng generics. Sabi ko, itong lugar na to, walang kamukha-mukha. Alam niyo yun? Yung parang hindi pwedeng maging tindahan. Kinausap ko ang may-ari. Sabi ko, ito binubulong ng Diyos sa akin. Sabi ko, gagawin ko itong maganda. Gagawin kong tindahan ng generics. Sabi niya, gawin mo. Kaltas mo na lang sa akin ang gagasusin mo. No, ngayon,
Nagbago ba? Gumanda. Amen? Sabi nung iba, nako, binago ng BPAD o ng DFA yung presyuhan. So what? Kumikita pa din naman. Hindi naman zero. So wag po tayong makikinig sa bulong. Nako, Brad, baka magsara mga tindahan ng mga gamot. Hindi magsasara ang tindahan ng gamot. Magsasara yung tindahan ng shabu. Diba? Ngayon, nag-iisip ka ng bagong negosyo. Ituloy mo ang pag-iisip. Pag-aralan mo. Magkaroon ka ng mga feasibility study. Aralin mo ang pasikot-sikot. Noong 2012, magtatayo sana ako ng poultry farm, kagaya nila Pastor Ton. Meron na akong lupa. Babayaran ko na lang. Unfortunately, umatras yung aking mga partner. Malaking halaga. Sabi ko, atras muna rin. Pero nasa isip at puso ko yun. Isang araw, matutupad yun dahil yun ay pangako ng Diyos sa akin. Amen? So wag po tayong tumigil sa kapapangarap. Dahil ang pangarap, binubuhay ng Diyos. Amen? Next. Sorry bro, balik mo nga. Eto, kinukumbisi tayo na ang malaking pagkapanalo ay hindi dapat dumanas ng pagkatalo. Mali. Lahat po tayo dadanas ng pagkatalo. Madadapa. Kaya nasa Bible yan eh. Kung ikaw yung madapang 7 beses, bumangon ka rin ng 7 beses, as marami pa. Amen? Huwag po tayong padadaig. Hahawakan natin lagi na may pag-asa kay Kristo Jesus. Amen? Next. Binabaluktot ang salita ng Diyos patungkol sa salapi, karangyaan, kasakiman at pagkainggit. Next slide bro. Ito yung magpapaano dyan eh. Ang pagiging mayaman ay isang mabuti at hindi masama. Maliban na lang kung may mas bibigyan mo ito ng mas mabigat na panimbang kaysa sa Diyos. Ang pagiging mayaman po hindi masama. Kung ikaw ay milyonaryo, praise the Lord. Papangarapin ko rin ako yung maging milyonaryo. Hindi masama yan. Huwag lang natin unahin ang pag-ibig sa pera. Dapat unahin natin ang pag-ibig sa nagbibigay ng pera. Next, sabi niya, ang komite, Ang kumita ng limpak-limpak sa mamamagitan ng negosyo ay hindi kasalanan o hindi yan makamundo. Hanggat walang illegal, ito ay bunga ng pagiging masikhay at pagmarunong ng isang tao at ito ay biyaya ng Diyos. Masikhay, masipag, mapagpunyagi, malawak ang pagkaunawa. Yan ang masikhay. Amen? Nagsisikhay, nagsisikap. Kung yan ay ginawa mo sa pagsisikap, yung negosyo na yan ay kumita ng kumita dahil sa pagsisikap mo, praise the Lord. Biniyayaan ka ng karunungan sa negosyo. Kaya dapat hindi mo rin baliwalain. Dapat marunong ka rin magturo. Nabanggit ko kanina, may mga pioneer tayo nag-generic, sila Pastor Races, sila Sister Tina, nainganyo kami. Pwede ba namin sabihin gaya-gaya kami? Hindi. Binigyan din kami inopen din ng Lord ang biyayang yan para sa amin. Kaya ginrab lang namin. Amen? Kaya kung kayo po ay parang binubulungan ng Diyos na magnegosyo, go on. Tingnan nyo lang yung mga kapatid, kung sino yung marurunong dito. Amen? Huwag po tayong pumasok sa isang bagay na hindi natin alam ang gagawin. Amen? Next slide. Ito yung mga bahagdan ng espiritu ng kahirapan. Pag-iisip. Mahirap ako pag-iisip. Mga paniniwala. Wala namang bagay na hindi mabuti sa akin. Puro pangit Wala naman talaga yan. Pinaniwalaan ko na yan noong pa. Dapat hindi po tayo ganyan. Pagkalulong sa kahirapan. Yung, alam niyo yun, yung parang kahit ano yatang makuha. Kahit Pasko, nakatanggap ng regalo, liit pa nito, dapat may mas malaki. May mga ganyan po nag-iisip ng mas mahaba, pero ayaw magbaluktot sa maikli. Amen? Lulong sa kahirapan. Then, ang espiritu ng kahirapan ay tulad ng isang magnet ng demonyo na nagsisimulang mangakit
upang ikaw ay patuloy na magkaroon ng kakulangan. Patuloy na maghikahos. Patuloy na maghirap. Magnet. No? Kaya kayo, pag medyo nahihirapan kayo, huwag kayo makipag-usap sa mahirap. Kasi mamamagnet kayo niyan. Dapat makipag-usap kayo sa mayaman para magkaroon kayo ng mga idea. Amen? Yun po ay, alam nyo, wala po sa Bible yun. Pero yun po ay katotohanan ng buhay. Kung gusto mong matuto, dapat magtanong ka sa marunong. Kung gusto mong maging mayaman, dumikit ka sa mayaman. Hindi para hut-hutin ang kayamanan niya. Para maging marunong upang maging mayaman din. Huwag po tayong huwag kang makiayon sa isang bagay na hindi maganda. Amen? Mahirap ang buhay niyan. Mahirap ka din, mag-uusap kayo, puro mahirap ang pag-uusapan nyo. O sige nga, meron ba nag-uusap ng dalawang mahirap na pinag-usapan kayamanan? Walang pambayad ako sa ilaw. Ako din eh. Walang pangkain mamayang tanghali. Kami din, kagabi pa. Dugtong-dugtong yan. Walang pagbabago. Amen? Kaya dapat nakahiwalay ka dyan. Pag nakita mo na, ito na naman, bubugahan na naman ako ng kahirapan ito. Makalayo na nga. Ganun lang yan, mga kapatid. Next slide. Ito, 7 senyales ng espiritu ng kahirapan. Una, talamak at pangmahaba ang kakulangan. Ito po ay legal na sinasabi ng dyablo. Pinanganak kang mahirap, pamamatay kang mahirap. Wala ka ng pag-asa, pangmahabaan. Number 2, pagkaisip na kailangan mong ipamigay ang iyong trabaho. Alam niyo yun? Yung you work 8 hours, 7:30 to 4:30, pagkatapos, itong kapatid ko na to, kailangan ko pang tulungan. Parang ako na lang magtatrabaho. Para bang iniisip mo yung pagtulong mo, parang uubusin ang bagay na meron ka sa buhay. Alam nyo, ang pagbibigay po'y pagbibigay laya upang ang Diyos ay pagpalaing ka. Yung oras mo, huwag mong isipin na inuubos ng church ang oras mo. Pag binigay mo ang oras mo, bigay mo ng malaya. Pag binigay mo ang pera mo doon sa kahon, huwag mo nang tingnan pampabalik. Sayang. Binigay ko pa yun. Naiyak ka pa. Parang, alam niyo, parang sising-sisi na nagbigay. Kaya nga, ang pinagpapala ng Diyos ay yung nagbibigay ng malaya. Nagbibigay ng may kasiyahan. Yung pag lumalapit sa bigayan, yes, Lord, thank you, Lord. Hindi yung, thank you, Lord. Kasi ginaya yung sinasabi ng Diyos na kung meron kang bagay na ibibigay, kahit masakit at mahirap sa puso mo, ibigay mo sa Diyos. Hindi po ganun yun. Namamali kayo ng konteksto doon. Pag nagbigay ka, masakit man sa bulsa mo, pero alam mo, na pag binigay ko to sa Diyos, may kapalit na kabutihan to para sa akin. Amen? Next. Alam nyo, yun yung kailangan natin gawin. Hindi po tayo nagbibigay ng oras natin upang ubusin lang ng church yan, upang ubusin ng mga kapatid natin. Nagbibigay tayo niyan dahil gusto nating ibigay yan. Amen? Next. Ang pagtangging bayaran ang iba para sa kanilang pinagtrabahuhan. Actually, kanina ini-explain ni Pastor Mabel to. Balikan natin ang kwento sa Bible. Ang Diyos ay lumabas. O yung may-ari ng bukirin, di ba lumabas? Kumuha siya ng mga tao sa unang oras. Halika, magtrabaho kayo sa amin. Pasok. Pangalawang oras, lumabas siya ulit. Pangatlo, lumabas siya ulit hanggang sa matapos sa maghapon, binayaran. Pare-parehas. Meron bang masamang katwiran ng Diyos? Wala. Binayaran kanya dahil nagtrabaho ka sa kanya. At yun ay kanyang kakayahan na bayaran ka. Kaya kung kayo may pinapatrabaho sa mga kapatid, Brad, tulungan mo naman ako, ayusin ko lang yung bubong ng bahay. Pagbaba, wag naman thank you lang. Thank you, Brad, ha? Pagkatapos, pagpipray kita. O kaya, tutulungan na lang kita sa susunod. Hindi po. Pinagtrabahuhan ka niyan, dapat bigyan mo naman. Brad, pasensya ka na, ha? 500 lang pera ko dito, hati tayo. Pag sinabi niyang, hindi, Brad, 100 na lang. O di ayos, nakatipid ka. Diba?
Pero wag na wag po natin gagawing tiway. Kasi po, yun ay kaisipan. Ay, kapatid ko naman yan eh. Kahit di ko bayaran, okay lang. Mali po yun. Kaisipan ng isang mahirap yun. Tayo po hindi nag-iisip ng mahirap. Mayaman. Amen? Ang hindi pagbibigay ng ikapo, paulit-ulit na yan. Kumbaga sa sabi nga namin, gas-gas na yan. Ang hindi nagbibigay ng ikapo, hindi pagpapalain. Amen? Kasi yun po ay para sa Panginoon. Amen? Ang pagbibigay po ng ikapo ay napakahalaga. Ako, inuulit ko nga. Inaaway natin ng gobyerno. Oh? Binabawasan tayo ng 30%. Hindi natin iniisip, ba't ba nagbibigay ng 30% niya? Wala namang pakinabang yan. Eh, ang Diyos po, 10% lang hinihingi. Diba? Ang balik naman sa iyo noon, siksik, liglig at nag-uumapaw. Amen? Kaya dapat po magkaloob na tayo ng 10%. Amen? Next. Ito, meron dito mga tao, nagtatanim ng galit sa mayaman. Huh? Ang yaman-yaman yan, saan kaya kinuha ang pera niya? Baka sa ikapo. Ang yaman-yaman yan, no? Siguro ang pera niyan galing sa masama. Huh? Nagiging judgmental. Amen? Kung may mayaman, matuwa tayo. Kung may umuunlad sa kasama natin at kapatiran natin, praise the Lord. Kasi ako nakasunod. Hindi yung mayaman siya, sasabihin mo, buti siya mayaman, ako hindi, mahirap pa din. Eh, ano ngayon? Kasalanan mo yun. Amen? Next. Nakaugali ang magdesisyon ng mali patungkol sa pera. Madalas po ito, nagkakaroon tayo ng pagkakamali. Pero, tandaan po natin, hindi po yan dapat nating damdamin masyado. Pagkakamali, pero may pagtatama sa bandang huli. Amen? Next. Pagiging kritiko sa ibang tao sa paggastos ng kanilang pera. Kanina parang example, ang ganda ng bag ni Sister Tina. Kailan kaya niya binili yan? Bakit ako wala niyan? Bili ng bili. Sana binigay na lang sa mahirap. Diba? Bili ng magandang sapatos, ginto. Samantalang yung sapatos na yun, pwede namang ipamigay sana sa mahirap. Yung perang binayad dyan, ang laki. Gusto niyang bumili nun eh. Wala ka ng pakialam doon. Amen? Darating ang araw, makakabili ka rin. Magsikap ka lang. Amen? Next slide. Ito actually, 3 aksyon lang to, no? Mabilis lang to. Una, dapat alam mo kung ano yung ibinabato ng dyablo sa'yo. Dapat sensitibo ka para hindi ka malugi o matalo kay Satanas. Dapat sensitibo ka. Second slide, bro. Dapat, yung pangalawa mo, tayuan mo. Pag merong binabato ang dyablo sa'yo, tumayo ka lang. Para kang tumatawid sa agos ng tubig. Kahit pa sa lubong, basta nakatayo ka, hindi ka agusin. Huwag lang dumating ang Yolanda. Aagusin ka talaga. Kaya dapat umalis ka na dyan. Okay? Ganun lang yun. Tayuan mo, labanan mo. Magkaroon ka ng paninindigan. Kahit na sinisiraan ka na, sige lang, laban. No? Wala namang magagawa ang dyablo sa iyo eh. Basta maniniwala ka sa Diyos, lumabang ka. Amen? Last. Ang ikatlong aksyon po, dapat hindi, para hindi manaigang kahirapan, dapat magkaroon tayo ng espiritu mapagbigay, mapagparaya, magkaroon ng espiritu masunurin sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Amen? At meron tayong isang puso na nagpapahayag. May oras yung mic. Amen. Last slide. Wala na, no? Last na yan, no? Last na yan. So, mga kapatid, may oras tong mic. Talagang naka-timing, no? Pagdating ng 2 oras, tanggal ang salita. Amen? So, tandaan lang natin, mga kapatid, sa ating pong buhay, laging may hamon. Lagi pong may pagsubok. Laging nandiyan yung dyablo paikot-ikot upang batuhan ka ng mga bagay na hindi maganda. Amen?
nagbago na tayo. Hindi na po luma yung style natin. Hindi na tayo SMB. Style mo, bulok. No, iba na po tayo ngayon. AKL na po tayo. Ang Kristo lamang ang nasa atin. Amen? Kaya mananagumpay po tayong lahat, mga kapatid. Hindi tayo talunan at kailanman hindi magagapi ng kaaway. Amen? Anumang espiritu ng kahirapan, anumang espiritu ng dyablo yan, tayo po ay mananatiling nakatayo at nananatiling sasamba sa Diyos na dakila. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat. Ang buhay namin ay ipinagkakaloob namin sa iyo. Ang lahat po ng aming kasanayan ay ibinibigay namin sa iyo. Lord, dalangin namin na patuloy mo kaming tanganan, patuloy mo kaming panghawakan, patuloy mo kaming mahalin, patuloy mo kaming Panginoong pagpalain. Lord, anumang espiritu na likha ng aming kaaway ay hindi mananaig sa amin. Ang espiritu ng kahirapan sa oras na ito, yan ay ginagkapos namin sa pangalan ni Jesus. At ang bagay na pangahawakan namin ay yung mga pangako na pagpapalain mo kami, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Marami pong salamat. Sa hapong ito, Amang Diyos, sa iyo po ang papuri at pagsamba. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.